Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Pero may sinabi naman ang nung na-question ang PNP General Hospital, nangako naman sila by July 15 daw pwede nang ibiyahe si Marcoleta. Sabi nila, abangan natin ito pag hindi na naman nila ginawa yan sa July 15. Sabi ng PNP General Hospital, ano naman daw, susunod na daw sila sa order ng korte at sa July 15, ibabiyahe na raw nila ito. Ibabiyahe na daw. Dadalhin na sa korte. Kaya lang, asahan natin, pagdating sa korte niyan, gagamitin ng mga abogado ni Marcoleta yung mga rekomendasyon ng mga doctors ng PNP General Hospital. Ay nagbitiw na ng salita yung nagbitaw na ng salita yung isang doktor ng PNP General Hospital. Ang recommendation nila, dapat daw wag itong isama sa mga ordinaryong PDLs. Dapat daw ihiwalay ng kulungan. Alam na natin noon. Alam na this. Ang kasunod niyan, ang ibig sabihin niyan, pwede bang hospital arrest na lang? Di ba mga kabunyog? Ganun yan. Pero sana, sa parte ng Sandigan Bayan, wag i-grant yun. Sa 3rd Division, sa ilalim ng pamumuno ni 3rd Division Chair Carl Miranda, saludo na kami sa inyo nung isang araw. At ngayon, maganda naman yung comment ni Associate Justice Ronald Moreno. Saludo rin sa inyo, Associate Justice. Magaling ang division ninyo, yung 3rd Division. Pero saludo na rin sa isa pang division ng Sandigan Bayan, yung nag-deny ng motion ni Jinggoy. Sana ganyan. Maging tama yan. Wag kayong magbigay ng mga special treatment sa mga yan. Ang nangyayari parang mockery na ng ating justice system yan. Di ba? Kaya saludo ako sa 3rd Division. Saludo rin ako sa 5th Division. Yung 5th Division, yan yung nag-deny ng motion ni Jinggoy na payagan siyang makapag-attend sa trial ng impeachment. Denied. Tama lang yung reason na ginamit. Ano yan? Anong silbi pa ng detention? 3 times a week, papalabasin mo yung si Jinggoy? Anong silbi pa niyan ng detention? Ano yan? Mockery? Panluloko na yan. Di ba? At yung decision, yung din kanina, reaksyon ni Associate Justice Ronald Moreno ng 3rd Division, tama din yun. Sabi doon sa mga doctors at medical staff ng PNP General Hospital, ano ba yun? Bakit mild pneumonia tapos binibisita ng kung sino-sino? Tapos walang face mask? Yung dumalaw at saka yung dinadalaw, wala. Para talagang ang nangyayari, mockery, Sanay kasi itong sila Jinggoy, sanay kasi itong sila Marcoleta ng impunity. Impunity. Akala nila wala yan. Pag makapangyarihan ka, wala yan, hindi uubra yang wala yang mga ano yan. Pero salamat sa pagkakataong ito at ang Sandigan Bayan ay tama ang mga desisyon. Saludo tayo. Kailangan natin ang ganyan. Nung unang araw pa lang si Marcoleta nag-motion, di ba? Sabi ni Marcoleta sa motion niya, i-defer muna ang issuance of warrant of arrest. I-suspend muna ang proceedings kasi mahina naman ang kaso at ebidensya laban sa kanya. Anong sabi ng Sandigan Bayan? Pagdating ni Marcoleta, nakapurma pa siya, nakabarong pa siya. Kasi parang dadaan lang siya doon. Tapos pag nag-grant yung kanyang motion, babalik na siya sa Senado. A-attend sa trial ni Sara. Kaya lang pagdating niya doon, may decision. Sabi ng pinagsalita lang yung lawyer ni Marcoleta, sabay baba ng decision in open court. Motion, denied. Sabay basa nung mayroon ng warrant of arrest. Hindi na nakalabas si Marcoleta. Yan mga kabunyog. Tama itong ito. Kaya subaybayan natin ito. Tayong mamamayan ay magbabantay dito.
alam nyo, tinatangka nilang ikutan ang batas eh. Yung sinasabi ni Marcoletang bend the law, sila rin naman, tinatangka rin nila yan na maikutan din yung batas. Di ba? Paano iikutan ni Jinggoy? Imagine niyo, dahil lang may impeachment trial, ang hinihiling ni Jinggoy, maka-attend siya sa lahat ng trial dates, eh di ibig sabihin, 3 beses sa isang linggo, nasa labas siya. Tama yung sandigan. Anong silbi pa ng detention? Tapos ito namang si Marcoleta, mukhang sa bandang huli, ang hihilingin nito sa Sandigan Bayan, payagan siya ng hospital arrest. Sana wag. Sana wag pagbigyan ng Sandigan Bayan yan. Okay? Mga kabunyog, mga kababayan, abangan natin sa July 15, ibabiyahe na daw, nangako ang PNP General Hospital. Itatransport na nila si Marcoleta papunta sa Sandigan Bayan. At pag binahe na ito sa Sandigan Bayan, mag-o-order na ngayon ang Sandigan Bayan kung saan na dapat dalhin. Sana, ang maging order ng Sandigan Bayan, dalhin na yan sa ordinary jail facility. Katulad ng ginawa kay Mike Defensor, katulad ng ginawa kay dun sa dalawang co-accused, yung dalawang negosyante. Dapat yun. Ano yan eh, unang-una, kawawa naman yung dalawang donors na negosyante nakulong. Tapos yung pinaka-principal, si Marcoleta, naka-air conditioned na kwarto doon sa PNP General Hospital. Oh. Di ba? Hindi sa totoo lang, mga kabunyog, mga kababayan. Tayo naman, napaka-fair naman natin. Napaka-fair naman natin. Napanood nyo naman ako eh. Nung hindi pinusasan si Marcoleta, sabi ko, okay yan, okay na yan. Huwag na nating i-humiliate yan. Nung hindi pinaalis yung pusas, ay yung piluka, okay na din tayo doon. Ganun naman tayo, makatao naman tayo. Pero itong mga ginagawa ngayon ng PNP General Hospital, mukhang lumalampas na eh. Kahit ang Sandigan Bayan nakakapansin na. Pero hintayin natin, July 15, nangako ang PNP General Hospital staff at management, ibabiyahe na daw nila papunta ng Sandigan Bayan. Okay? Mga kabunyog, mga kabayan, abangan natin yan. Mga kabunyog, ito po ang inyong lingkod, Attorney Ricky Tumutorgo. Mas kilala nyo rin sa Attorney Enzo Recto. Lagi po ninyong abangan ang aking mga talakayan sa iba't ibang social media platforms. Lagi po kayong updated sa balita. Dito po, wala po tayong kasinungalingan. Dahil tinataguyod natin ang katotohanan, nakikipaglaban tayo para sa bayan. Mabuhay po, mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.